Dalawa, yung pinakang core service identity ni ICDEC, yung credit at saka development. Doon sa punto ng credit, titingnan natin more of financial siya, financial related services dahil credit and savings, doon natin siya pagdudugsungin. Na mas nakilala si ICDEC through the years, kaya nga tawag kay ICDEC ay credit. Instead na ICDEC, mas kilala siya lalo na nung mga ika nga ay matatagal na nating members na ang ICDEC ay credit din ang pangalan dahil matagal na panahon na financial services ang napoprovide ni ICDEC. Alam ninyo, nung kami high school ay ipinapakilala na yung kooperatiba. At kami kasama-sama ni Bishop Julio Sever Labayen. Kami barkada ay kasama niya. Hanggang sa nakilala namin siya dahil unang-una ay nagyaya si Bishop sa isang samaha, sa isang paglilinis sa Barangay Banugaw. Doon, dahil nagkaroon siya ng isang kaibigan dumating, si Father Mondoñedo. At dito, sa nakita ni na Bishop, nagkaroon nga ng pagpaplano na maggawa ng isang proyekto na tatawagin nilang Infanta Credit Cooperative Union. Yung ICCUI ba? Yung ICCUI. Noon nakilala namin, nung high school ako, 4th year high school. Ang ICDEC ay na-introduce sa akin dahil sa aking nanay. Nanay Elsa Romantico. Siya ay napakatagal ng member. Parang 4 years pa lang pong naitayo ang ICDEC noon, ay si nanay po ay miyembro na saka po si tatay. In 1983, ako po ay nagtitinda ng isda sa palengke. Ay doon ko po narinig na may kooperatiba. Bata pa lang ako, namulat na akong may ganito tayong samahan. Yung po matatanda noong unang member ng ICDEC, pinapakilala po nila sa amin. One time na may doon akong kaibigan na nag-seminar dito, napasama na rin ako, nag-seminar na rin ako. Ako'y lack of capital. Ako ay nangungutang lang sa bayan, sa palengke. So sabi ni Tita BG, mas maganda Aileen ay mag-seminar ka sa credit union. Tapos pagka-attend ko ng seminar, kailangan mo daw munang mag-deposit o mag-member, talagang as member ka na. Sa 500 kong share ay pinautang ako ng 1,000. Ay malaki na po na ng 1,000. Isang styrofoam na pong isda. Yung utang na iyon ay ginamit namin sa pag-a-apply niya. Kumbaga, pag-a-apply niya bilang isang teacher. Simula po yung pong asawa ko talaga yung magsasaka. Kami po ay naghahanap talaga ng mautangan. Gawa po para po kami may magastos sa palayan. Ang sabi nung kaibigan ko, wala kang ibang lalapitan kundi ICDEC. Sabi ganyan sa akin. Dahil ang ICDEC ay may puso. Kaya nainganyo po ako na sumali. Dahil sa isip ko, makakatulong siya sa akin pagdating ng araw. At totoo nga po. Ngayon, ang ginagawa na natin ay yung tinatawag nating capacity-based lending. Dahil gusto naman natin na totoong tumutulong si ICDEC doon sa mga members. Pinatupad din natin yung tinatawag natin na contractual savings at capital build-up. Yung contractual savings, ang una nating purpose para doon ay para makadagdag o makatulong doon sa mga members na walang pang-collateral. Pero merong kakayanan ng pagbabayad o ika nga ay maayos yung kanyang payment habit. Ang isang magandang effect na nakita namin lalo na nitong pandemic ay noong pandemic syempre wala tayong ibang sources ng income. So merong members dahil regular siyang nagbayad ng kanyang contractual savings, pansamantala doon nakahugot ng pambayad doon sa kanyang loan. Siyempre, na-avoid niya yung pagpe-penalty. So, yun yung nakakatuwa sa akin, nakakatuwang effect niya. Pangalawa, dahil yung contractual savings at saka yung capital build-up ang nagsisilbing collateral para patuloy pa rin sila makautang. Pangalawa, sigurong purpose noong ating pagkakaroon o pagdadagdag ng contractual savings program at saka yung CBU o capital build-up ay dahil gusto nating balikan yung goal ni ICDEC o ng isang cooperative na maturuan ang members ng habitual savings. Nagbabayad ka ng utang pero at the end ng iyong pangungutang, meron kang savings pang naiipon ng hindi mo namamalayan. 3 months old pa lang yung baby ko na meron akong kapitbahay. Nakita niya sa akin na kailangan ko ng puhunan dahil nakikita niya ako araw-araw ay
naglalako ng banana Q, naglalako ako ng sinanday, na yun ay inilalako ko sa NFA. Nalaman niya sa aking kwento na ako ay nangungutang lang sa bayan, sa palengke, ng saging, ng asukal, ng mantika, para may lutuin ako, para mailako ko sa alas 10 ng umaga. Hanggang sa maabot ko yung 2,500 at doon ako nag-start na mangutang. Yan, dyan ako nagsimula sa credit union na ngayon ay ICDEC. Ang ICDEC lamang po ang nagtiwala sa akin ng malaking halaga para ako ay makapagpaaral dahil may doon po itong educational loan. Tapos pagkakatapos ng anak ko, ina-awardan ko po ng 2,500. Pinag-iipon ko po, yung pambunso ko. Kami pong lahat ay member ng ICDEC. Sir, kailan ka mag-loan? Pwede ka nang mag-loan. Sabi sa akin ang pag-iisipan ko pa, wala naman akong paggagamitan, sayang. Hanggang naalala ko, ako nga pala may mga video okay. Yung mga video okay ko, nag-stuck kasi may yung player naghahang. Kaya siguro matanda na ang serbisyo, kailangan na magpalit. Kaya ko sige, mag-loan ako nung yung starting na 50. Di yun, nakuha ko. Ngayon, yung video ko gumagana, may katulong na uli akong isa sa paghahanap buhay. Sa halip na nadun lang sa bahay, nakatigil, walang nung napalta ko siya, yung naloan ko, binili ko ng player, ayun, hanggang ngayon, nasa labas. Naghahanap buhay, may katulong paghahanap buhay. Yung pera ko, nagamit ko para tumulong din sa akin. Kahit sabi mo may interest, kayang-kayang hanapin yun nung aking kinuha. Okay, magkano lang ibibigay ko? Isang buwan doon sa akin niloan. Sabi niya, 5,500. Pag lumabas yung video ko ng 10 beses sa isang buwan, sobra pa. Di lang naman 10 beses lalabas siguro yun sa isang buwan. Siyempre, ang negosyo ay habang lumalaki ng kaunti kailangan mo rin talaga ng katuwang dahil hindi naman ako likas na may sariling malaking puhunan. Kailangan ko ng katuwang. Kaya noong mga time na kailangan ko, nakautang din ako na yung tinatawag na hablutan. Yung 6 months ang bayad. Ay yung aking lote doon sa Kumon, siya hindi akin. Ako ay nagre-rentalaang doon. Tapos matagal na sinasabi sa akin ng may-ari na bilhin mo na ito dahil marami nagtatanong at gustong bilhin. Ngayon, kung hindi mo siya mabibili, ay paaalisin na kami. Yun ay naging malaking problema ko. Naisipan ko na kahit ako'y may utang pa sa ICDEC, ay kaya't itanong ko rin, baka sakali. Ay ako'y nag-try. Aba ay okay, honey. Ibinigay sa akin yung panahon ng pagbabayad na kaya ko. Ay di sa ngayon, nabili ko na. One time, ay parang ako, ay may loan pa ako. Kailangan ko ng pera. Ay, yung pala, hindi ko alam na meron palang character loan. Pero, payable lang na 3 months. Sabi ko sa mister ko, bahala na, sabi ko. Kung tayo ay, after makagraduate itong panganay, at tayo mangungutang pa din para pampaaral dito sa isa. Pero, sinikap ko na hindi ko talaga masira yung pagbabayad ko talaga sa ICDEC. Maganda yung prinsipyo tinataguyod ng kilusang kooperatiba. Yung pagtutulungan, pagbibigay ng serbisyo sa mga tao, umangat yung pamumuhay. At ito yung nakita ko na yan na nandoon din yung respeto sa bawat isa. Pag ikaw isang miyembro, nandoon yung paggalangan, pagrespeto. Pero ang mahalaga doon ay nakikita natin na itong kilusang kooperatibang ito ay sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagsasamahan ng mga taong ito at pagtutulungan ay madaling umunlad. Ito yung parang susi ng buhay, pag-unlad ng buhay ng tao. Pagka nagkakaisa, nagtutulungan, ay madali ang pag-unlad ng mga tao. Ito yung prinsipyo na dinadala ng kooperatiba at ito rin yung nagdala sa akin kung bakit talaga ako'y sumali diyan. Hindi lang basta sabihin nga, katulad ng ibang isipan na makautang ka dito kaya sumali ka. Kung hindi nandoon yung ano ba yung tinataguyod na prinsipyo nitong kooperatiba ito. Yung pagkakaisa ng mamamayan, sama-samang pagkilos at pagtutulungan. Ito yung malaking bagay na nakahikayat sa akin. So sa mga hindi pa member si ICDEC, ikaw na yung nangutang, ikaw pa yung may balik. So yun yung malaking parang masasabi kong dapat nilang hindi ipagdalawang isip.
Kasi walang nangutang na ikaw pa yung binigyan. Maghanap kayo dito ng mga organization or anything na may ganitong kapasidad or benefits. Wala siguro. Kulang at kulang din daw ang kanilang budget. Sabi ko, bakit ako? Ganon din, ay parehas naman lang tayo. Dapat yung inyong obligasyon, dapat ay inyong tuparin. Kasi ang pag-utang ay talagang yan ay pinag-iipon at pinaghahandaan. Kung mangungutang at hindi ka naman naghahanda ng pambayad, kaya dapat ay pag-uutang ay talagang sakripisyo. Naiipunin mo yun bago pa dumating yung maniningil para tuloy-tuloy. Ay pag wala yung ugaling ganun, ay may hirapang magbayad dahil ang pera ay nauubos. Sa mga members natin, ang mensahe ko lang ay gagawin ng management at ng board ang lahat para lumawak ang ating pagtugon sa mga pangangailangan ninyo. Ngunit, ang amin namang hinihiling din sa inyo, maging responsable, maging productive, maunlad, at maging makatotohanan kayo sa pakikipag-usap sa amin. Maging responsable tayo lagi. Isipin natin lagi kung paano tayo magiging produktibo na member ng ICDEC. Sikapin mo na makabayad ka sa tamang panahon dahil ang ICDEC ay hindi ka pababayaan at lagi ka ring tutulungan. Para po tayo ay maging member in good standing, kailangan po tayong maging determinado sa paghawak ng pera. Unang-una po yun. Pangalawa po, umutang po lamang tayo ng ating kailangan, hindi ng ating gusto. At pangatlo, ang ating pong inutang na pera ay kung saan nakalaan, yun po ang ating paggagastusan. Ay huwag niyo po ninyong pangarapin na kayo umalis at saka kayo babalik. Ang pangarapin po ninyo ay kayo mag-stay dito sa ICDEC dahil alam po naman natin sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan, tayo lahat ay natutulungan ng ICDEC. Kaya in return, tayo naman po dapat tayo tutulong din sa ICDEC sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mga tungkulin at saka sa pagsunod sa ating mga batas. At tayo naman po ay bilang member in good standing, ay dapat po natin talagang gampanan ang ating obligasyon para po sa pag-unlad ng ating kooperatiba. Bilang isa ding membro, tulungan nating umunlad lalo yung ang ICDEC kasi tayo din yung makikinabang. Pare-para sa'yo nakikinabang. Ang isang tingting, hindi yan makakalinis. Kung iisa ka lang, kung kayo ay sama-sama, tulong-tulong, at nagkakaisa, dun sa mithi ay madali ninyong magkakamit. Ang masasabi ko po doon sa mga hindi pa miyembro ng ICDEC, halina po kayo. Tayo na po at subukan po ninyo kung ano ang kayang ibigay ng ICDEC at hindi lamang po sa kung anong inyong pangangailangan. Higit sa lahat, mararamdaman ninyo na ang ICDEC ay iaalay ang lahat ng kakayanan nila para sa inyo, para sa ikauunlad at ikagaganda ng iyong buhay. Dahil yan po ay naranasan ko sa ICDEC. Huwag na po kayong mag-atubili. Huwag nang ipagpabukas pa o ipagpalipas pa ng panahon. Ngayon pa lang po ay makisabay na tayo sa pagyabong, sa pag-unlad ng ating kooperatiba. Dahil dito po'y walang iwanan, lahat po tayo'y pantay-pantay. Maging makatotohanan tayo at nang magkatulungan tayo.